PhilHealth Lifetime Membership, libreng sakay sa tren at pagkakataong makapagtrabaho sa isang supermarket chain. Ilalapuya sa mga benepisyong handog sa mga senior citizen ngayong ipinagdiriwang ang Elderly Filipino Week. May report si Victoria Tulad. Alay mo ba yung senior yan, no? Sa talas ng isip at liksing kumilos, hindi mo iisiping 86 na taong gulang na si Dr. Luz Corpus. Sa kabila ng edad, kayang-kaya pa rin niyang mag-check up ng mga pasyente sa kanilang barangay. Ayon kay Corpus, simple lang ang sekreto sa kanyang malusog na pangangatawan. Grace of God first, peace of mind, you know how to handle your problems, and of course, clean living. Isa si Corpus sa milyon-milyong senior citizen na ipinagdiriwang ang Elderly Filipino Week. Sa bisa ng Presidential Proclamation 470 ni Nooy Pangulong Fidel V. Ramos, idineklara ang ika-1 hanggang ika-7 ng Oktubre bilang Elderly Filipino Week. Ang mga kasapi dyan, yung lahat ng mga national government agencies, and then yung mga NGOs, para lang maiparamdam mo na ang mga senior citizen ay mga productive pa rin. Bahagi ng selebrasyon ang pagbibigay ng PhilHealth Lifetime Membership sa mga edad 6 na po pataas. Sa Biyernes naman, bibigyan sila ng libreng sakay sa MRT, LRT at Philippine National Railway basta't dala nila ang kanilang senior citizen card. At sa unang pagkakataon, maaari rin daw magtrabaho sa isang supermarket chain ang mga senior citizen. Tuwing Sabado, Linggo at Holiday, 4 na oras silang magtatrabaho bilang tagabati at assistant sa mga customer. Ang Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, sinabing malaking tulong ang mga naturang programa. At 75, mag-retire na raw kami. Kasi yung iba, bagal na lumakad, medyo sickly. And to give opportunity for younger ones, we would like the world to know that we are very much alive and productive. Bagaman ipinagpapasalamat nila ang pagdiriwang ng Elderly Filipino Week, hiling daw ng mga senior citizen na sana'y maipatupad din ang iba pang programang pangkalusugan para sa mga nakatatanda. Ayon sa DOH, nasa 7 milyon ang bilang ng mga senior citizen sa bansa, pero pagsapit ng taong 2050 ay posibleng sila na raw ang maging pinakamalaking sektor sa lipunan. Ang dahilan daw para rito ay ang umuunlad na teknolohiya at ang dumaraming benepisyo para sa mga nakatatanda. Pero bukod sa material na bagay, ang mas kailangan daw ng mga nakatatanda ay ang pagpapahalaga sa kanila. My contract with God is, Lord, for as long as I can still serve, keep me alive. Because if you get too old na hindi ka naman productive, what's the use of getting old? Victoria Tulad, GMA News.